Kumusta mga brad? Isa nga po sa mga kilalang brand ng scooter dito sa Pilipinas, walang iba Yamaha. Magmula nga po 115cc hanggang 155cc pataas, marami kang pagpipilian. Pero karamihan nga po dito, Mio Series. Halos nga po lahat ng Mio Series ni Yamaha, may kakaiba talagang ganda. Lalo na yung pinakabagong Mio Gravis ngayon. Kung ikukumpara doon sa ibang katunggali niya, lalamang talaga siya. Lalong-lalo na pagdating sa forma. Sobrang solid talaga niya. Kaya hindi nakapagtataka na trending siya. Parang yung bagong series ngayon, yung One Piece. Pero mukhang iba yata yung napanood kong One Piece. Piste. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, isa nga po sa may mga magagandang forma ng scooter dito sa Pilipinas, Yamaha yan. Lalo na pagdating sa 125cc category, marami yan. Oo, marami talaga yan. Kaso lang hindi po lahat ng scooter ni Yamaha ay nandito na sa Pilipinas or dinala sa Pilipinas. At isa na nga po dito sa mga tinutukoy ko lang iba kundi ang Yamaha Cubics 125 na available lamang sa ilang bansa dito sa Asia. At 2017 pa nga po siya unang nilabas sa bansang Thailand. At 2023 na ngayon, malapit ng mag 2024, wala pa rin siya sa Pilipinas. O mga brad, alam nyo na, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Yamaha, pabor-pabor. Siguro nga yung iba sa inyo kilala na ang motor na ito. At maaring may nakita na rin kayong ganitong itsura dito sa Pilipinas. Meron po kasi mga ilang na nag-import ng unit galing Thailand. Pero panigurado mga maraming pera yon. Hindi naman kasi basta-basta yung mga ganong transaksyon. Para kang dumaan sa butas ng karayom at para ka ring dumaan sa kamay ng mga buhaya. Wala po akong pinaparinggan. Pero kung sakaling narinig nila, sila na yon. Dito nga po sa motor na ito, kung forma lang ang pag-uusapan, wala na tayong pag-uusapan. Kumbinsido ako at siguradong kumbinsido din kayo na ang gwapo talaga na ito. Yung itsura kasi niya, simple lang pero astig. Hindi nga po katulad sa ibang motor na ang daming kurba. Itong Yamaha Cubics nga po, pa-square lang siya. Para siyang box type na may modernong dating. At ngayon nga po nakita nyo ng may ganito palang motor. Panigurado gugulo na naman yung mga isip nyo. Kesyo, ito na lang hihintayin ko. Panigurado ilalabas yun sa Pilipinas. Siguro sa mga panahon na yun, may ipon na si mama. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman po natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Cubics 125 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po mayroong 9.5 horsepower at 8,000 RPM, 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 103 km/h. Pero kapag dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 120 kph yan. Syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 4.2 liters fuel tank capacity na kumonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. Para sa akin, matipid na po yun. Ang sukat ng niyang gulong 130/70/12 sa harap at 140/70/12 naman sa likuran. Pares na po itong naka-tubeless. So medyo malalapad nga po ang gulong sa motor na ito. Kasing lapad ng kasing lapad ng ibang gulong. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa rin sa likuran. Pero ang kagandahan dito, meron na po siyang ABS sa may harapan lang po. Ang kanyang seat height ay may taas sa 775mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 108 kg. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, maliban lang sa kanyang mga signal lights. At speaking nga po of ilaw, makikita nyo nga po yung headlight niya, napakasimple lang. Para lang siyang ilaw ng motor. Ang kanyang gauge panel, ito po ay naka-full digital. Simple lang siyang tignan, pero ang ganda niyang tignan. At kung mapapansin nga po ninyo, naka-naked handlebar na din po siya, na bumagay nga po at mas lalong nagpaganda sa kanya. Katulad nga po sa mga nauuso ngayon, syempre ito po ay naka-smart key system na rin. Keyless na po siya. Pero meron din pong standard na variant. Yun po, hindi naka-keyless at hindi naka-ABS. Syempre, hindi rin po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port, na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga,
manonood ka pa ng Cornhub. Yung kanyang underseat compartment, meron din pong nakalagay na ilaw. Para kung sakaling binuksan mo siya paggabi, makakakita ka ng liwanag. Kaso lang dahil ito nga po ay bagong motor, wala na po siyang kickstart. Kaya kung sakaling nauubusan ka ng battery, bili ka bago. Pero dito, hindi mo na kailangan bumili ng bago. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa ramang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At pagdating naman po sa kanyang presyo, ito po ay nagkakalaga ng 63,300 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 101,000 pesos. Yan po yung presyo ng ABS variant. Yung standard naman, syempre mas mababa ng kaunti yun. At yung presyo nga po na yan, syempre yan po ay presyo lamang sa bansang Thailand. Magkaiba po ang presyo ng motor doon sa Thailand at dito sa Pilipinas. Kaya kung sakaling dalhin niya sa Pilipinas, panigurado mag-iiba din ang presyo niyan. Kayo na lang bahalang mamili kung mas mamahal ba or mas mumura ba. Pero kung sakaling lumabas na mahal yan, panigurado maraming magmumura. At sana nga lang talaga ilabas siya kasi matagal na siya doon sa ibang bansa. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto mong sabihin or gusto mong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre, wala po muna tayong shoutout kay Bye.